Maya-maya, babalikan ko po yan. Puntahan muna natin ang naputol na report ni RH5 Val Gonzalez. Val. Sister Rel, sasamantalain ko na itong pagkakataon dahil nandito ako ngayon sa emergency room ng East Avenue Medical Center. Oh. At alamin lang natin dito sa tagapagsalita ng East Avenue Medical Center, si Dr. John Paul Ner, Okay. ang spokesperson ng East Avenue Medical Center. Kasi kaninang madaling araw mula kagabi, ang pinakahuling report nasa 4 lamang. Ngayon mukhang nadagdagan pa. Nadagdagan. Ngayon yung magdamag na live po tayo sa BCRH, sila ngayon yung magdamag na pinamano ng paputok sa pagsalubong ng 2025 Dr. John. Nakatala kami ng additional na 7 cases ng victims ng fireworks-related injuries simula midnight kanina. Ilan po lahat, Doktor? 14 na. Bali, 14 from the start ng monitoring period. 14. So kanina, since midnight, plus 7. So 7 po yung nakita namin. Doon ho sa 7, meron ho bang malubha at ano ho yung mga edad, mga tinamunong mga nasugatan na Dr. Neo? Ang mga minor injuries lang po, dun sa 7 na nakita namin, mga minor injuries na napauwi naman. Actually, yung dalawa doon, kadadating lang, kaninang alas 7 lang ng umaga. So, ongoing pa po yung assessment sa kanila. Pero minor injuries lang din. Ano po yung minor injury na yon na Dr. Mercer? Yung isa ay sa mata, tinamaan sa mata. Tapos yung isa ay hearing loss, nabingi siya dahil may nagpaputok ng malakas kagabi. Anong mga edad po yun, Doctor? Parehas po silang adult na. Saan po nang mga nanggaling dito lang sa Quezon City? Quezon City lang po yung mga nakita namin ng mga cases. So ulitin lang natin since yung pagsisimula nung monitoring natin dito sa mga tinatama ng paputok, 14 na tama ba? Yes, 14 na po yung naitala namin kaso. Okay. Maraming salamat. Ito yung medyo maliit dahil taon-taon ako'y nagko-cover ho ng East Avenue. Anong ibig sabihin ng biglang pag-decline na? And I'm sure kung meron man darating, mangilan-ngilan na yun, malayong-malayo doon sa nakalipas na mga panon. Anong nakikita ninyong dahilan dito, Dr. Nel? Sana mas naging maingat yung mga tao sa paggamit ng paputok kaya bumaba yung numbers natin. Kasi yung dami, parang siguro parehas lang kasi nagkaubusan nga ng mga paputok sa Bukawi, no? So yun na lang siguro baka mas naging maingat ang mga tao. Kasi yung ating information dissemination, matagal na panahon ng ginagawa ng DOH, hindi lamang ng DOH, kundi ng buong gobyerno in particular. Nandiyan na yung Philippine National Police pero hindi bumababa. So malaking bagay yung medyo scarcity ng supply dun sa paputok sa Bukawi. Oo, pero sabi ko sila nagkaubusan So na-sold out So I guess yung supply is parehas, yung quantity parehas, baka yun nga talaga, baka naging safer yung mga tao. Yun pong mga nangyayari pa, may mga nangyayari pa after ho ng mga putukan yung mga paputok na hindi pumutok, nagkalat sa mga kalsada. Gaya dito sa Quezon City, marami kaming mga dinaanan. Hindi maiwasan yung mga bata na mumulot. Payo ho ninyo sa kanila, Dr. Ner. Sana wag na nang gawin yun, no? So, mga bata kadalasan gumagawa nun. So, yung mga magulang, sana gabayan nila yung mga bata or bantayan nila na wag sana gawin yung pagpupulot ng mga ng mga fire, yung mga pulbura. Kasi yun yung magkakaroon pa ng aksidente. Katulad nung nangyari dun sa Manila, 'di ba yung namatay na bata? Pinulot lang nila yung isang firecracker na hindi sumabog. Tapos napuruhan sila. Baka may karagdagan ka pang katanungan, Elaine. Go ahead, please. Si Dr. John, ano pangalan ni Doc Val? Dr. John Paul Ner. Okay, si Doc John Paul. Opo. Doc, may mga isinugo din po ba dyan na tinamaan ng ligaw na bala? Wala naman po tayo na itarang record? Meron po kasi kaming isa na gunshot wound incident pero hindi pa namin masabi kung ito ay ligaw na bala. Hinihintay pa po namin yung report ng Philippine National Police. Okay. So, pero magandang balita, Doc, nabawasan yung kaso ng mga napuputukan at sana naman sa susunod na taon halos wala na. Maging maingat na yung ating mga kababayan. Thank you, Doc, at Happy New Year po sa inyo dyan. Happy New Year po. Last na lang on my part, kailan ho yung gunshot? Kailan ho yun dinala ho rito, Doc? Kagabi, sir. I think before midnight, dinala yung gunshot wound. Babae, 11:30. Babae, lalaki? Lalaki po. Adult na ho yun? Adult po. Saan ho galing, Doc? Quezon City lang po. Actually, napauwi na po namin siya. Anong tama ho sa parte ng katawan? Sa left leg. In-assess naman, wala naman pong damage na kailangan na ma-admit siya. So napauwi na po.
Yun nga lang, hindi po kasi pa siya na verify ng ating Philippine National Police if itatag po nila as a stray bullet incident. Okay, maraming salamat si Dr. John Paul Ner, ang tagapagsalita ng East Avenue Medical Center. Mula rito sa Quezon City, ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin.